Sir, magandang hapon po. Andito po tayo ngayon sa kambingan ni Tol Jesse. Tol Jess? Tol Jess. So tayo po ay in-invite dito ni Ma'am Jean. Yan yung kanyang puntita. Para po vlog po natin itong kanyang kambingan. So, ilang heads ng kambing kayo nagsimula? Nagsimula ko kami mga 10 heads po na Tagalog. Na native. Yan. Tapos ngayon po ay ilang piraso na po ng kambing? Mga 30 na po, upgraded na po rin siya. Upgraded. Tapos itong inyong back po pala sir, yan. Yan ay Full blood po, tsaka full blood, pure breed. pure breed. So nagsimula lang sa 10 kambing, ngayon nasa 32 heads na. So dun sir sa 10 kambing na yon, bago nyo na parami ng ganito karami na umabot na ng 30 plus, ilang years sir yun inyong trinabaho bago dumami ng ganito? Siguro mga ano ho, nakapagbenta na rin ho ng iba. Mga 2 years na rin ho kasi itong kambingan. 2 years. Nagsimula kay pandemic 2021, ganyan, 2022. So parang patapos na rin yung pandemic na nakapag-start. Patapos na ho. So paano sir nag-come out kayo na sige mag-alaga na tayo ng kambing? Sa akin parang walang ano lang. Yung tita kong si Jean, shoutout sa'yo tita. Kay Ma'am Jean. Jean Leonardo Castro. Yun po siyang pinaka Nag-initiate. Opo, kumbaga siya po ang nag-full support. Full support po talaga ang binigay niya sa akin. Tapos ikaw talaga nagmamarriage ngayon. Kumbaga, si tita lahat suporta po. Tapos ako po yung gumagawa sa kanya, gumagawa ng ano. Bali sa mga hindi po nakakalam, si Ma'am Jean po ay nasa Canada. Almost 32 years na po siya no, na nasa Canada. Tapos yun nga po, nagkaroon siya ng parang kaisipan na mag-alaga ng kambing at si Tol Jess yung kanyang pong pamangkin ni si Tol Jess yung kanyang ginawang tagapag-alaga po ng kambing ano. Dito sa Tol sa inyong 2 taong pag-aalaga ng kambing, mga ilang heads na yung mga nabenta nyo? Mga 7 na rin, 7 heads pa lang. 7 heads pa lang, oo. Heads, kasi parang pag nilalabas mo sila, may mga pangalan kasi lahat yan eh. Kumbaga parang mabigat. Ano. Kasi na-attach na, attachment. Dapat pagka mag-ano kayo, number na lang. Mahirap. Kasi talagang nakakaano. Attachment ano. Mabigat. So dito Tol, pansin ko dito sa inyong lugar napakainit ng panahon. So itong lugar nga pala nila ay sa Rosario, Batangas no. Anong barangay nga Tol? Lumbangan. Barangay Lumbangan, Rosario, Batangas. So ngayon sobrang init ng panahon. Kapag ito Tol na sobrang init ng panahon, ano yung alternative na binibigay mong pakain? Kasi pansin natin sobrang tuyo na talaga yung damo ano. Pag ganyan, ano Tol yung alternative mong binibigay? Yan, tulad doon yan, mga nagsaging, yan, sige natin, naghihiwa ng saan ng saging, dahon, bunga, tapos mga baging-baging, habang wala pang damo. Minsan may nakukuha na naman ng kaunting napier. Aside sa mga nagbibigay ka rin ba ng feeds? Feeds. Nagbibigay rin kami ng feeds. Pwede malaman ko anong klase ng feeds? Ano siya gawa siya dito sa Vision, sa may San Carlos. Cattle per sack. Per sa ako dun 1.3. 1.3. Pang kambing talaga siya. Pang ruminant. So yan. Dun sa bandaron makikita niyo yung kanilang goat house. Bali dalawa yung goat house nila dito. Itong isang nandito, tsaka itong isang nandito sa loob. So magkano Tol yung overall na nagastos mo sa bahay ng kambing? Si tita ko gumastos yan eh. Siguro higit kumulang mga 200, 150 ganon, 150 ganon. Pero makita natin kapag binenta lahat ng kambing to siguro bawi na yun ano. pero hindi pa rin talaga kasi paparamihin pa din. Ang goal is mas paramihin pa no, at mag-upgrade ng mas taas pang bloodline ng talaga para mas lumaki yung lahi ng kambing no. Pagka maliit kasi, ito's native, parang magaan siya. Parang bababa lang din yung magiging natin, revenue. Suppression, malulugi. Malulugi. So banda-banda riyan siguro may papasok na rin sa breeding. Magiging breeder na rin. Mas maganda mag-upgrade. Pero para sa inyo Tol, ano bang susi para maparami yung mga alagang kambing? Susi basta pag masaya ka sa ginagawa mo. Kailangan lagi mong isipan mo na
gagawin mo. Wag bawal tamarin. Yan, bawal tamarin. Kilusan. Yun yung tagline eh, bawal tamarin. Kasi syempre kapag tayo ay nasa ganitong uri ng business, farming business, ang unang punan kasi natin dyan is sipag, tiyaga, di ba? So yun yung unang-una. Kasi kung meron tayong sipag at tiyaga, yung ibang katulad ng pera or yung anong gagamitin na pangpunan, madali na lang yun. Basta meron kang sipag, tiyaga at konting diskarte. So dito sa inyo tol, sabi nabanggit mo nga kanina, hindi pa masyado ang kambingan Pero dito around Batangas talaga, napakadami ng nagkakambing. Pero dito sa lugar nyo, hindi pa masyado. Ngayon tol, marami ka na bang diyan, mga buntis kanyan? Bali nag-anakan eh. Ang nakaraan lang, siguro wala pang isang buwan. Pag ganun tol na buntis, ano yung ginagawa mo? Ano yung mga ginagawa mo para maiwasan yung pagkakamatay? O alin ba yung mga kumbaga yung program mo pagdating sa mga buntis na kambing? Okay, pag po sa crossbreeding na, halimbawa, tulad nitong back namin, pure breed tsaka pure blood, tapos sa native, kailangan mong babantayan nyo lagi. Kasi minsan hindi nalabas, minsan malaki ang anak. Swerte nyo kapag hindi nyo nabantayan, tapos maliit na yung anak, malalabas. Pero kung malaki yung anak, kailangan yung tulungan. Ano naman tol sa gamot? Yan, ano mga binibigay mong vitamins? Vitamins, tinuturok? B-complex tsaka iron. Iron. Tapos DCM, DCM. ADA. Ang DCM naman ay para sa mga pampadami ng gatas, di ba? Kasi may mga times na ang native talaga, kaunti lang yung sila maglabas ng gatas. So parang bilang suplemento, nagbibigay tayo ng vitamins tulad ng DCM, yun. Iron. Ang iron naman sa mga inahing bagong panganak kasi loss of blood sila, baka ma-anemic, anemia. Yun yung naman ng DCM. Sa naman tol, sa pagdating sa pagpurga ng kambing, anong binibigay mong pampurga tol? Ang binibigay namin yung albendazole. Albendazole. Ang po nun, halimbawa napurga ng pagka napurga ng monthly, tapos meron pa po susundutan po ng 15 days. Baga quincenas. Next month na ulit. Ganun yung program mo sa pag-deworm dito sa yung mga alaga. So far tol, ano yung parang worst moment sa pag-alaga mo ng kambing? Worst? Yung yung ilalabas mo na sila, kumbaga kapag yaot na. Tsaka yun, namamatayan. Ayun. Isa na rin yun. Pag namatay. Tapos, kasi parang gano'n na rin eh. Pagka i-out sila, parang mabigat din. Mabit sa pakiramdam mo. Kasi syempre, ilang taon mo o buwan mo inalagaan tapos mamamatay lang din. Ilang taon. Tapos yung pangalan pa nila, syempre, tanda mo lahat. Tanda ko lahat yun, 32. 32 heads. Sa loob ng 2 taon 32 heads sa loob ng 2 taon, tapos nag-start lang din sa sa 10 ulo. Yan tol, para sa mga mga viewers natin na gusto rin pumasok sa pag-aalaga ng kambing. Ano yung pwede mo kaya maipayo sa kanila or tips? Ang tips ko sa kanila basta ganun, wag silang tatamarin kasi masaya rin naman talaga mag-alaga sa totoo lang ng kambing. Lalo na kapag buntis tas abangan mo mga anak. Kung makikita mo yung hirap mo sa pag-aalaga, parang nasusuklian sila. Ganun. Sabi mo kanina, doon mo na tinutulugan sa loob ng parang nagkakabit na kami ng duyan doon para bantayan. Kasi minsan pag didisgrasya kapag hindi nyo nabantayan. Oo. Talaga minsan talaga kailangan mo ng pagpuyatan pa. Ano ba tol, may binibigay ka bang gatas mga sa kanila? Ang gatas namin galing kay Zoe and Zio. Yan, shoutout na rin. Shoutout na rin sa Zoe and Zio Goat Farm, yan. So yung binibigay po dito na kakwento ko siya kanina, yung mga gamot niya dito is galing din po sa Zoe and Zio Goat Farm. Kaya sa mga viewers po natin dyan na gusto rin mag-avail, lagay po natin dyan sa comment section yung link kung saan po kayo pwede maka-order ng gamot ng Zoe and Zio. So ayun lang sir, maraming salamat ulit sa iyong sa amin, pagtanggap sa akin dito sa iyong farm. Sana ay mas maparami pa rin to at hope pagbalik natin talaga to, mga full blood na So yun lang. Hindi lang anghel ka. Magiging lang talaga tayo, sipag at syaga lang at konting diskarte. Yun lang naman kasi magiging punan natin pagdating sa ganitong uri ng business. So
Hanggang dito na lang guys. Muli, this is your Millennial Farmer, ang Ilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam. Talpaan ulit. Thank you.